kapatid, no, that there is a reward of faith. Yan po ang ating title, no. Basahin po natin, no, from the series Fearless, the reward of faith. So dito naniniwala God is a rewarder. Amen. No? Ang sabi doon sa Hebrews chapter 11 verse 6, 'di ba? Ang mga tao na naniniwala na sumasampalataya na may Diyos, no, ay talagang nakakalugod sa Panginoon because it is impossible to please God, no? At He is a rewarder to those who seek Him. Amen. Yung mga talagang nagtitiwala, naghahanap sa Panginoon at kahit anong circumstance. Amen. Kasi po, totoo naman po talaga, no, sa buhay natin, madali pong magpuri sa Panginoon kapag maayos yung sailing. Di ba? Kapag medyo smooth sailing, wala masyadong gaanong problema. Pero, pagtitiwala pa rin ba tayo sa Panginoon if there's a storm, if there's a waves, di ba? Na kumbaga nasa bangka tayo or barko tayo, na dumadaan yan sa mga pagsubok. Amen? Kaya po yung series natin is Fearless. And God promises us a reward. No, hindi lang to basta material or physical, no? Higit lalo sa ating character development, higit lalo sa mga gifts na binibigay sa atin ng Lord na talagang pang-eternity. Amen? So, sabi, innocent suffering does exist, no? Lalo na sa panahon natin ngayon, mga kapatid, na it's the age of the question why we may not always understand, no, yung mga bagay-bagay na naintindihan natin. We can understand that sometimes innocent suffering does exist in this world, no, because this is a fallen world. Dapat po naintindihan natin yun. At napakahalaga sa atin ng faith. Everybody say faith. Ayan, no, at tunay nga na ang Diyos ay mabuti magpakailanman. Laging mabuti ang Diyos. Amen. No? It's the truth. And the fact that He loves us, but sometimes those moments of pain can serve as ultimate tests. Everybody say testing. Ayan. Meron kang faith, no? At ititest po yan ng Panginoon. No? So, sino dito yung gusto ng mga exam or mga testings? Kadalasan medyo parang ayaw natin, no? Kahit ayaw natin, kapatid, mangyayari at mangyayari yan. Amen. Because it's for our own good. Because God loves you. No, He doesn't want you to just be stagnant with the level of your faith. He wants you to grow and mature. Amen? Kaya pain and suffering is inevitable. Sinabing inevitable, hindi yan may iwasan, no? Kasama yan sa buhay ng tao. Amen? But what do you do about the pain? What do you do, no, about that circumstance you have, no, kapag merong mga paghihirap? Example, merong nasunugan. Reality ba yan sa mundo? May mga nasusunugan, no? Yung nakakaawa nga, naalala ko, no, yung isang instance, wala yung magulang sa bahay, no, hindi nagkaroon ng sunog. Kawawa po na nasunog yung kanyang mga anak. Nabalita po yan, yung mga ganyang mga instance, no? And marami, di ba, yung nabalitaan. Ako po kasi personally, nag-alaga po ako ng may cancer. Yung pinsan ko. That was 2013. No? Leukemia, stage 4. So, nakita ko po yung talagang kalagayan nandoon. And, pero in that way, na-share ko po sa kanya ang Panginoon. Amen. At talagang mararamdaman mo yung kapayapaan bago siya nawala. Meron po kasi yung namatay na parang may sama ng loob, may hindi pinatawad. Amen. Pero kapag tinanggap ang Panginoong Jesus, kapayapaan po eh. Amen? No? So, kaya may mga ganong instance sa buhay. May nagka-cancer, may nasunugan ng bahay, no? At the man got shocked, the operation, di ba? Merong operation na umaabot ng 10 oras. Amen? Sa ospital. Sino dito yung nakakita yung sa emergency talaga? Sa PGH po kasi ganoon eh. Diba, pagkakita mo talagang parang sunod-sunod yung tao na napasok, tapos yung isa may saksak, yung isa may bali yung tapos grabe. Sobrang hindi mo maunawaan, no? Bakit ba ganito yung nangyayari? Amen. Nung naranasan ko po yan, no? The Bible does not deny the reality of pain. Ang ginaganda po sa Biblia, sa Bible,
hindi po niya dinideny. Hindi po nambobola ang Bible. Amen? Realidad po. Sinasabi, merong pain and suffering. No? And no excuses, and it tells us how to cope with pain. Amen? Sinasabi rin po ng salita ng Diyos, paano natin ma-overcome ang pain and suffering. Yun po ang kinaganda nun. Sino dito nakakakilala kay Hope sa Bible? The life of Job or Hope. No? So, meron pong sinasabi po sa Bible yung ganong buhay, talagang grabe yung nangyari. Now, bago po yun, basahin muna natin sa James chapter 5, verse 10 to 11. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa pangalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Meron po bang pagtitiis? Yes po. Anong sabi po sa verse 11? Sinasabi nating pinagpala ang mga nagtatiyaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Talagang napakabuti at tunay na mahabagin ang Panginoon. Amen? Ang napakahalaga po sa atin, no, yung kasama natin ang Diyos, kumakapit tayo sa Diyos, nagpapasakop tayo sa Diyos, anumang panahon at sitwasyon. Amen? So, sabi nga, matuto tayo, no, doon sa mga pagtitiis. Katulad yan, may mga testimony ng pagtitiis, no, or talagang nakayanang mag-survive sa mga paghihirap ng buhay. God wants us to know that in the midst of pain, God is full of compassion. Sino dito naniniwala mahabagin po ang Diyos? Amen. No, in the midst of pain, ang sinasabi po ng Biblia, fix your eyes upon Jesus. Hebrews chapter 12, verse 2. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Amen? Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang sa katapusan. Yun po yung pananampalataya no? Hindi tumitigil hanggang sa hindi natatapos. Amen. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay niya sa krus at siya'y ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Napagtagumpayan po ng Lord ang pagtitiis, paghihirap doon sa Kalbaryo, doon sa krus para po matugunan at masolusyonan tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Amen. Kaya basahin po natin ang buhay ni Job, no? Paano nangyari, no? How do you turn suffering into blessing? Sino dito naniniwala yung suffering pwedeng maging blessing? Amen. Suffering into blessing. Amen. Kaya-kaya po yan, no? Yan po ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Trust God of what He can and will do in your life. In the midst of pain, you need to fix your eyes on Jesus. Sa buhay po ni Job, basahin natin. May isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz na nagngangalang Job or Job. Siya'y isang mabuting tao, sumasamba sa Diyos at umiiwas sa masamang gawain. Ano po ang pagkaka-describe kay Job? Siya'y mabuting tao. Paano po siyang naging mabuting tao? Siya ay sumasamba sa Diyos, umiiwas sa masamang gawain. Yun po pala ang description ng mabuting tao sa Bible. Yung you have that heart that worship God. You have that heart to pray for one another. Amen? To pray for your family, no? At umiiwas ka sa mga pinapaiwas sa iyo ng Lord na masasamang gawain. Amen. Yun po ang description. Sa verse 2. Mayroon siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Ilan po yun? 10. Ang galing talaga ng DOCGM sa mga. Hallelujah. Marami siyang tagapaglingkod at siya ang pinakamayaman sa buong silangan nung panahon niya. Isipin niyo, pinakamayaman, no? 7,000 ang kanyang tupa. Ang definition po kasi ng kayamanan noong panahon na yon ay kung gaano karami ang iyong mga ari-arian. Hindi po pera or, di ba, mga bagay. So, ang sabi dito, 7,000 ang kanyang tupa, 3,000 ang kamelyo. Parang grabe, no? Hindi mo maisip ilan yun. 1,000 ang baka at 500 ang asno. Verse 4,
nakaugalian ng kanyang mga anak na lalaki na hali-haliling magdaos ng handaan sa kanila nilang bahay at inaanyayahan nila ang mga kapatid nilang babae. No? So, si Job, napakabuting tao. He is a spiritual leader sa kanyang pamilya. No? One of a kind. Pag sinabing one of a kind, wala kang masyadong makikitang katulad ni Job ng panahon niya. Sabihin mo sa katabi mo, you're one of a kind. Ayan. Bakit, no? You are fearfully and wonderfully made by God. Lalo na kapag talagang, di ba, ikaw ay may Diyos sa buhay mo eh. You're one of a kind. May relationship ka sa Panginoon. Sa verse 5, no? Ang sabi doon, tuwing matatapos ang ganoong handaan, pinapatawag ni Job ang kanyang mga anak para sa isang ritual. Maagang bumabangon si Job, kinabukasan upang mag-alay sa Diyos ng handog na sinusunog para sa kanyang mga anak dahil baka lihim na nilalapastangan ng mga ito ang Diyos at sila'y magkasala. Diyan muna tayo. Ano po ang ginagawa ni Job bilang siya ay spiritual leader? No? Alam ni Job, kilala ni Job yung kanyang mga anak. Baka lihim na nilalapastangan nila ang Diyos. Amen? Alam ni Job yung ugali ng kanyang mga anak, no? Having their dream life, di ba? Makamundo. Di ba? May mga ganyan po, no? Na kahit maka-Diyos yung magulang, pero yung mga anak. Meron pong mga ganyan. Realidad po yan. Nangyari po yan sa buhay ni Job. No? May mga sikreto, hindi sinasabi sa magulang. Yan. No? Hindi sinasabi sa spiritual leader. Sabi, ang iniisip niya, perhaps my sons have sinned and cursed God in their hearts. Yun ang ni Job, kaya nag-aalay siya, no? Ibig sabihin mo pag-aalay, pinapanalangin niya yung kanyang pamilya. Sino dito yung pinapanalangin niya yung kanyang pamilya? Amen? Na mayroong guidance, no? Nandoon ang pagkilos ng Diyos. No? Kasi baka kung ano-ano na yung ginagawa, no? Baka kung saan mapunta eh. Amen? Kaya napakalaga prayer po talaga, mga kapatid. Yun ang paulit-ulit at tuloy-tuloy na ginagawa ni Job. No? Meron po akong nabasa, no? Na quotation. Sabi doon, most people can survive poverty but cannot survive prosperity. Marami nagsusurvive sa kahirapan pero hindi nagsusurvive sa ganyang kayaman na. Diba? Yung ganyang talagang sobrang yaman na, yung katakot-takot na yaman, tapos biglang mawawala lahat. Hindi lahat nagsusurvive doon. Amen? Pero pag meron kang relasyon, pananampalataya sa Diyos, you will overcome. Amen? Because prosperity can dull your love and dependence of the Lord. Amen? Minsan ganoon, nagiging Diyos na yung pera or yung mga bagay sa mundo. In summary, Job is a good man. He is praying continually sa kanyang pamilya. Sabi sa verse 6, no, dumating ang araw na ang mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh at naroon din si Satanas. Sa spiritual realm, mga kapatid, nagkaroon ng pagdiniting at sumingit yung fallen angel, alam niyo ba kundi si Satanas, no? Now we are introducing, no, the world of supernatural, super being that eyes cannot see. Sa verse 7, anong ginagawa doon ni Satanas sa pagmi-meeting na yun? Tinanong ni Yahweh si Satanas, ano ba ang pinagkakabalahan mo ngayon? Nagpabalik, sabi ni Satanas, nagpabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig. Anong ginagawa niya? Lilinawin natin, si Satanas po, wala pa siya sa impyerno. Sino po dito yung naklaro na? Klaro na po, ano? Satan is not yet in hell. He is roaming around the world. Kaya nga may gera, may corruption, may murder, may rape. He is roaming around the world with the demons. No? He is still alive. 1 Peter 5:8, anong sabi doon? No?
Maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo. Sino yung kaaway natin? Ang dyablo, no? Ay parang liyong umuungal at ali-aligid na naghahanap ng malalapa. Or ibig sabihin ng madadaya. Or maloloko. Ayan. No? Kaya gumagamit si Satan ng iba't ibang schemes. Diba? May social media, andyan na yung mga, diba, iba't ibang bisyo. No? God wants you to wake up. Sabihin mo sa katabi mo, wake up. Wake up and be alert. Ayaw ng Diyos na maging ignorante tayo, no? Gusto ng Lord, alert ka, alam mo yung galaw ng kaaway. The enemy is not your family, the enemy is not your neighbor, the enemy is not your brother nor your sister. Amen. There is someone out there, he is real. No? Don't give him any opportunity. Paano mo masisigurado na talagang you're protected, no? You always submit yourself to God in prayer. Amen. Ephesians 4:26-27. Sabi doon, do not give the devil opportunity. Don't give the devil a place in your heart. Amen? Kung alam mong masama na, iwas na agad. Kung alam mong masamang impluensya, diba? Iwas na kaagad. Alam niyo po, ang isa sa pinakamabisang strategy ng Bible, iwas. Sabi doon, flee from all kinds of evil. Amen? Flee. Ano yung flee? Umiwas. No? Yun ang isa sa pinakamabisang strategy. Umiwas ka sa masamang gawain. No? And marami po sa atin, katulad na nabanggit sa devotion, maraming tao living in bitterness. Nabubuhay sa inggit, nabubuhay sa pait, nabubuhay sa pagkumpara ng sarili niya sa ibang tao. Amen? Marami pong ganon. At yun ang ginagamit ni Satan, no? Bitterness, anger, unforgiveness against somebody. Yun po ay lason. Kaya po, palapalagian tayo lumalapit sa Panginoong Kristo dahil sa ganang ating sarili, hindi natin kaya. Amen? But with God, nothing is impossible. No? Whatever it is na ginagawa o alam mong kilos ng dyablo, huwag mong entertain. Amen. Amen? Sa ibang tao, love of money. No? Marami sa balita, iba't ibang klaseng ahensya ng gobyerno, grabe po ang corruption. Hindi lang milyon, bilyon, o kahit maging trilyon pa. No? Nakakalungkot po yun, kaya kasama yan sa 24/7 prayer. Tama po ba? Amen? Kailangan ng kilos ng Panginoon. No? At kailangan natin ang Panginoon sa buhay natin, sa gobyerno natin. Maraming tao, love of money. Hindi masama ang pera, pero yung love of money, yun yung masama. Mas mahal mo yung pera kaysa sa Diyos. No? Yung iba, lust, pita ng laman. No? Yung iba, materialism. Ano po ba yung materialism? It's not that you have the material, but the material has you. Hawak ka nung gamit na yun. Kontrolado ka. No? Huwag nating bigyan ng oportunidad ang diablo. 2 Corinthians 4:4. Sabi doon, hindi sila sumasampalataya, yung mga tao, yung maraming tao hindi sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito. Now notice, that's small God, nor D, letter D, no? Diyos ng kasamaan sa daigdig. Sino yung binabanggit dito? Si Satan, no? Upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Marami pong ginagamit si Satan na pambulag para po hindi makita ng mga tao yung kaluwalhatian ni Kristo, yung kabutihan ng Diyos. Laging nilalagay sa puso ng tao yung pagdududa, diba? Yung pagre-rebelde, yun eh.
Kaya napakahalaga po yung ating devotion, salitaan ng Diyos. No? Na, papansin niyo ba? Di ba? Lagi kong tinatanong sa inyo, pag papunta ka ng Bible study, punta ka ng church, punta ka ng prayer, or sa personal mo, kahit sa bahay, may mga bagay na humahadla. May resistance because you are doing the right thing. Di ba? Kaya nga, yung parang bigla na lang sasakit yung ulo mo, parang ipupunta ka ng gawain. Di ba? Bigla ka na lang tatamarin. Ano ba yan? Ang init. Ano ba yan? Umuulan. Ayan. No? Ang katotohanan, mga kapatid, all of us serve something or someone. Aminin man o hindi ng tao, meron siyang pinaglilingkuran. Amen? Is it God? Is it the true God or the false God na pinaglilingkuran mo? No? So, pero para kay Hope, bilang lingkod ng Diyos, siya ay talagang sa Diyos kakapit. Verse 9, balik tayo kay Hope. Napansin mo ba, sabi ng Diyos kay Satan, napansin mo ba si Hope? Wala siyang katulad sa daigdig, mabuti siyang tao. Sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Nakita nyo? Anong definition ng mabuting tao? Inulit ng Lord sumasamba. Yan. Ang talagang sumasamba sa Panginoon, klaruhin ko lang po, ang pagsamba hindi lang yung praise and worship, ha? Sabi po sa Bible, offer your body as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, and this is your proper worship. Paano po yun? All that's within you. Ano mang binigay sa'yo ng Lord, lakas, diba? Or kung anong gifts binigay sa'yo ng Lord, do it, diba? Use it for His glory. Everything you've been through, use it for His glory. Offer your life unto God. Yun ang ibig sabihin ng pagsamba. Amen. No? Yun si Hope, mga kapatid. At anong ginagawa? Ang sabi ni Satan, sumagot si Satanas, sasambahin pa kaya kayo ni Hope kung wala na siyang nakukuha mula sa inyo? Yan. Grabe yung tanong ni Satan, no? Anong sabi sa verse 10? Inaalagaan ninyo siya, ang kanyang pamilya, lahat ng mga ari-arian niya, pinagpapala niyo siya, lahat ng kanyang gawin, halos punuin ninyo ng kanyang kayamanan ang buong lupain. Subukan niyong alisin ang lahat-lahat sa buhay niya at harap-harapan niya kayong susumpain. No? Si Satan has been trying to destroy Hope. No? Alam niyo kasi, si Satan, nakita niya talagang naglingkod si Hope Target niya talaga yung mga lingkod ng Diyos No? Pero, kaya siya sumingit dito sa pagmi-meeting sa spiritual world, no? Kasi hindi niya mahawakan si Hope. Bakit di niya mahawakan? Di niya man lang niya malapitan? Kasi merong protection, divine protection ng Panginoon. Amen. Hope is protected by God. Satan cannot touch him. No? Kaya nga, do you know that if not because of the protection of God, no, we are finished. Kung hindi dahil sa protection ng Diyos, tapos tayo kay Satanas. Sino dito yung grateful, thankful sa Lord? Amen. Hallelujah. No, kung di dahil sa pag-ibig ng Diyos, wala. Madali lang tayong mababasag ni Satanas No? Kaya sabi ni Satan kay Lord or kay God, kasi ikaw ay pinagpapala mo siya, kaya ka lang naman niya sinasamba Maraming mga Kristiyano lumalapit sa Diyos dahil ang iniisip nila, si Lord parang genie for emergency use. Parang ganon, no? Maraming mga ganong isip for Christian. And your faith is based on what you can get. Ayan. Maraming pananampalataya ng tao is based on what they can get, not what they can give. Sino dito, pumunta dito para mag-alay ng pasasalamat? Amen. Amen. That's faith. Pasasalamat, pagsamba. No? It's not about yung faith mo nakabase sa kung anong makukuha mo sa Diyos. No? Anong sabi ni Lord kay Satan? Sumagot ang Diyos kay Satanas. Kung gayon, gawin mo ng lahat ang gusto mong gawin sa Kanya. Huwag mo lamang siyang sasaktan. At umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh.
Okay, di ba? Merong napag-usapan eh. Kasi alam ng Diyos ang puso ni Job. No? The Lord said to Satan, all that he has in your power, only do not put forth your hand on him. Verse 14, talon tayo, no? Sa verse 13, isang araw nagkakainan at fellowship, nagiinuman ang mga anak ni Job sa bahay ng kanilang panganay na kapatid na lalaki. Walang ano-ano'y dumating kay Job, ang isang tauhan, sabi, kasalukuyan po namin pinang-aararo ang mga baka at nanginginain naman mga asno. Nang may dumating na mga sabeyo, kinuha po nila ang mga baka, ninakaw yung mga asno, pinatay pa po ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita. No? Masamang balita. Nakuha kayo, nakarating. Anong sabi? Hindi pa ito natatapos ng pagbabalita, may dumating na namang isa. Sabi niya kay Job, tinamaan po ng kidlat ang mga tupa at mga pastol at namatay lahat. Ako lang po ang nakaligtas. Ano sabi sa verse 17? Hindi pa halos tapos magsalita yung pangalawa, may isa na namang dumating. Sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga Kaldeo. Kinuha nila ang lahat ng kamelyo, pinatay ang aking mga kasama, ako lang po ang natira. Grabe, sunod-sunod, no? Sunod-sunod, ano nangyari? Hindi pa rin halos tapos magsalita, may dumating na naman. Habang ang mga anak niyo po ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng panganay nilang kapatid, hinampas po ng napakalakas na hangin ang bahay at bumagsak yung bahay. Nabagsakan po silang lahat, namatay lahat. Ako lang po ang natirang buhay upang magbalita sa inyo. Tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpataripa siya at sumamba sa Diyos. Grabe po, ano? Sunod-sunod po. In all his possessions, animals, mga ari-arian, kahit yung 10 niyang anak, namatay. Question is, how would you feel about the bad news? Kapag nakatanggap ka ng bad news, how would you feel? The worst news is everything ay nawala kay Job. Grabe, no? The center of the story of Job is not about the suffering, but it is about the goodness of God. Unawain po natin mabuti. No? Verse 20. Sabi sa verse 20, matras tayo, anong ginawa ni Job sa kabila ng mga bad news? Siya ay nagpatira pa, lumuhod siya at sumamba sa Diyos. Amen? Sino dito yung naranasan niya sa kabila ng suffering? Sinabi niya, my God is good. My God is good. Praise the Lord forever. Amen? Sino dito yung may ganung pananampalataya? O gusto mo yung magkaroon ng ganoong level ng pananampalataya, no? Na pagkatapos ng mga bad news na yun, sumamba pa. Anong katwiran ni Job sa verse 21? Hubad akong lumabas sa sinupupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. Yan po ang katwiran ni Job. Verse 22. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos. Praise God. Grabe yung puso ni Job. Kilala niya ang Panginoon. Alam niya there's a purpose. Alam niyo po, kapag merong bad news na dumating sa iyo, ang gawin natin katulad ng ginawa ni Job. Don't question God. No. Know that He is in charge. He is in control. Continue to do kung ano yung pagkalikha sa iyo. Ano yung pagkalikha sa atin? Para sumamba at magpuri, maglingkod sa Diyos. Yan ang dahilan kung bakit tayo nalikha. Amen? Kaya hindi siya nagkasala laban sa Diyos, mga kapatid. Sa kabila ng mga pangyayaring yan, hindi nagkasala. Ang katwiran ni Job, ang Diyos ang may-ari ng lahat. Meron pong isang pastor nagpatotoo na sunugan din siya ng bahay.
Ano yung sinabi niya? I don't know if it was, di ko ma-recall kung si Pastor Rick Warren yun eh. Nabasa ko yun. Sinabi niya na, hindi yun sa akin. Yung nasunog na bahay na yun, sa Diyos yun. Kaya, may karapatan siyang bawiin sa akin yun. Because I am just a steward. Amen? Yung ganong klaseng faith, na ang tingin mo sa bawat meron ka, maging ang sarili mo, sa Diyos ito, hindi sa akin. Amen? Ganun po si Hope. God owns everything, sabi niya. Kasi kapag kinumpara mo yung problema mo sa problema ni Hope, sino mas malaking problema? Grabe, no? Sino dito nagkaroon na ng problema katulad nito kay Hope? I assume wala pa. No? So, I think there's no comparison ngayon. Amen? Can we agree? Walang comparison ngayon, ano? Grabe yung nangyari. Pinaka-worst, no? Yung nangyari. Pero, rejoicing, worshiping pa rin sa Panginoon, sabi sa 1 Peter 1:6-9. Ito'y dapat ninyong ikagalak. Pastor, paano man ako magagalak? Ito pong sinabi ko dito, mga kapatid, this is a command in the form na dapat mong i-receive. Sino nire-receive dito yung Word of God? Sino yung tinatanggap niya dito? Ang sabi, ito'y dapat mong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna, it's temporary, ng iba't ibang pagsubok sa loob ng, matagal ba? Maikling panahon. Anong sabi doon sa verse 7? Ang ginto, bagamat nasisira, pinapadaan sa apoy para malaman kung talagang totoong ginto. No? Gayon din ang pananampalataya nyo, higit mahalaga kaysa ginto. Sinusubok upang malaman kung ito'y tapat. Sa gayon kayo'y papupurihan, dadakilain, pararangalan sa araw na mahayag si Kristo. Ano yung title natin? The Reward of Faith. There is a reward in your suffering. Suffering converted to blessing. Amen? That is real faith, mga kapatid, no? Hindi to commercial faith. Alam niyo yung commercial faith? You believe in God based on what you can take from God. Yan ang commercial faith. Dahil meron kang nakukuha sa Diyos, kaya ka naniniwala sa Kanya. Eh, paano pag inalis na lahat? Paano pag inalis na lahat? Meron ka pa rin bang pagsamba, pagpuri sa Kanya? Amen? Ito ang totoong pananampalataya, no? Kilala niya ang Diyos at pinagkakatiwalaan niya ang Diyos. Hindi ito commercial o pakitang taong pananampalataya, no? Kaya nga, sabi ni Hope, God owns everything. Amen. Balik tayo sa chapter 2 na tayo, no? Si Satan, inatake niya si Hope. No? Sabi doon, naupo si Hope sa tabi ng basurahan at kinamot niya ng isang pirasong basag ng palayok ang kanyang mga sugat. Hindi lang nawala sa kanya ang kanyang mga ari-ari at mga anak, nagkaroon siya ng sakit sa balat. Si Hope, amen? Halos, di ba, andun na siya sa basurahan, no? Tinagtad ng nagnanaknak na sugat, buo niyang katawan. Ganun po ang nangyari. Inatake siya ni Satanas. But God's grace is sufficient for us. Sabi sa verse 9. Sabi pa nung asawa niya, ito asawa niya na to mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo na ang Diyos at nang mamatay ka na. Sabi nung asawa niya. Ano sa tingin niyo yung nangyari? Merong spiritual warfare. Ginamit yung mouthpiece yung asawa niya para magsalita si Satanas. Amen? Minsan ganun po talaga eh. Nangyari yan sa Panginoong Jesus, di ba? Sabi ni Peter, hindi dapat mangyari sa iyo yan, Lord. Hindi dapat kayo maghirap. Anong sabi ni Jesus? Behind me, Satan. Amen? Meron kayong discernment eh. Kung alam mong kalooban ng Panginoon, kahit maganda yung sinasabi tayo sa iyo na huwag nang ituloy mo pa rin kasi kalooban ng Panginoon. Amen? Kaya sabi doon, mag-ingat tayo, mga kapatid, sa atake ni Satanas. Kung ikaw si Hope, ano kayang gagawin mo? Actually, hindi lang yung asawa niya, pati mga kaibigan niya. No? Sabi pa sa verse 10,
Sagot ni Job sa asawa niya, hindi mo naiintindihan ng sinasabi mo. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Ang ganda ng sagot ni Job, no? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagsubok o pagdurusa? Yan ang totoong pananampalataya. Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job laban sa Diyos. God is in charge. Hindi naiintindihan ng ibang tao na kapag tayong mga Kristiyano ay dumadaan ng paghihirap, kasakitan, kabigatan sa ating buhay, hindi rin na naiintindihan kung bakit pa rin tayo naglilingkod at sumasamba sa Diyos. Dahil alam natin ang Diyos ang may-ari, ang Diyos ay dapat papurihan magpakailanman. Amen. Yun po mga kapatid, yun ang totoong pananampalataya na dapat nating maunawaan sa ating sarili. Hindi nakabase sa kung anong sitwasyon meron ka, kung hindi sa karakter ng Diyos na kinikilala at pinaglilingkuran mo. Amen? Don't be the instrument of Satan. No? Huwag kayong paggamit kay Satanas. Sa Diyos tayo magpagamit. Amen? No? He is the potter and we are the clay. Siya ang dapat maghubog sa atin kung anong gusto ng Diyos, siya nawang mangyari. Amen. No? Minsan kasi hindi talaga natin naiintindihan mga kapatid, but sabihin mo sa katabi mo, God is in control. He is the potter and we are the clay. Amen. Meron siyang ginagawa, may plano ang Diyos sa buhay mo. Even if you don't understand, trust His character, trust His goodness. Don't base your faith na commercial lang sa mga bagay na sa circumstances mo. Amen. Kapag na-encounter mo ang presensya ng Diyos sa buhay mo, no, komportable ka without any explanation. Kahit anong sitwasyon, you feel the embrace of God. Amen? Yun po ang totoong pananampalataya. Kaya sabi, He will carry you. The Lord will carry you through those sufferings. Maikling panahon lang naman yun eh. Titingnan ng Lord kung talagang nagtitiwala ka sa Kanya. Amen. Kaya mga kapatid, even if you don't understand something, trust the process of God. May prosesong ginagawa ang Diyos. Pagkatiwalaan mo ang Diyos, siya ang higit nakakaalam ng mabuti para sa iyo. Amen. Huwag kang tumalon sa kung ano-ano mang mga konklusyon, no? Kung ano-anong mga tukso o pinapakinggan mo. Pakinggan mo ang sinasabi ng Diyos. Last verses mga kapatid, Job 38:1. Mga 5 verse na lang po ito. No? Anong nangyari? Sa kabila ng mga paghihirap na ito, sumagot ang Diyos kay Job sa pamamagitan ng malakas na bagyo. Amen? Pinaunawa kay Job yung talagang plano niya, yung talagang plano ng Diyos sa buhay niya. Kaya nga, huwag kang mag-isip ng masama patungkol sa Diyos dahil meron kang suffering. Pagkatiwalaan mo siya kapatid, ipapaunawa niya yun sa iyo. Amen. Job chapter 42 verse 1 to 6. Sinabi ng Lord ang lesson na dapat matutunan. At si Job, sabi niya kay Yahweh, alam kong lahat ng bagay ay kaya niyong gawin. Pwede bang gawin ng Lord ang lahat ng bagay kung naisin niya? Yes, siya ay Diyos eh. At walang makakapigil sa lahat ng inyong balakin. Tinanong ninyo, sino akong nangahas na kayo'y pag-alinlangan, gayong ako'y na may walang nalalaman. Nagsalita ako ng mga bagay na di ko nauunawaan, ng mga hiwagang di abot ng aking isipan. Limitado ang isip natin, pero ang Diyos alam niya. Mas matalino ang Diyos kaysa sa atin. Amen. Sinabi ninyong papakinggan ko ang inyong sasabihin at ang inyong mga tanong ay aking sasagutin. Noon nakilala ko kayo dahil sa sinabi ng iba, subalit ngayon nakita ko kayo ng sarili kong mga mata. Personal encounter with God. Kaya ako ngayon ay nagsisisi. Amen? Repentance. No? Kasi sobrang tagal nung nangyari kay Job, may sumagi sa isip niya na, mahal pa ba ako ng Lord? No, na-question niya eh. Ikinahiya lahat ng sinabi niya. Sa alabok at abo, ako ay nakaupo. Tanda ng kanyang pagsisisi. No? The Lord
gave the lesson to Job. And sa next verse, sa verse 12 to 16 na tayo, anong nangyari? Nung nagkaroon talaga ng reflection si Job at talagang yung tiwala buo na ibalik sa Diyos. Anong sabi? Ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ni Yahweh. Amen? Pag sinabing higit na pinagpala, kesa nung unang mga chapter ng buhay niya, mas higit na pinagpala ang buhay ni Job. Binigyan niya ito ng 14 na libong tupa, 6,000 kamelyo, 2,000 baka, at 1,000 inahing asno. Nagkaroon pa si Job ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Grabe, bumalik lahat. Ang pangalan ng mga babae ay Jemima, Keziah, Karen, Hapuk. No? Ang mga anak na babae ni Job ang pinakamaganda sa buong lupain. At ito yung mga naging anak niya, hindi na ito yung mga suwail. Mga talagang may takot na ito sa Diyos. Nakita niyo pinangalanan? Ibig sabihin merong emphasis sa Bible. Pinamanahan din niya ang mga ito tulad ng mga anak na lalaki. Amen? Si Job ay nabuhay pa. Na-extend yung buhay niya ng ilang taon? 140 na extend pa. Praise God. No? Inabutan pa siya ng kanyang mga apo sa tuhod. At ika-4 na salin lahi. Grabe. Kaya pala sinabi nung una, higit na pinagpala kaysa nung una. No? Ano yung title natin? The Reward of Faith. Again, sabihin mo sa katabi mo, the reward of faith. Amen. No? The Lord has blessed the latter days of Job more than his beginning. Alam nyo kasi marami kasi sa simula lang maganda tapos ang pangit nung tapos ang ending na ang gusto ng Lord kahit medyo pangit sa simula, i-restore naman yan Ang ganda ng ending. Amen. No? Ang gusto ng Panginoon mangyari kasi natuto ka. No, the Lord restore. Everybody say restoration. Ayan. The Lord restore all. Lahat. No? Sa Spanish, todos. Amen. Lahat. All. When Job started to understand the purpose. Everybody say purpose. Nung naunawaan na ni Job, yun pala ang purpose kaya ko dinaanan yun. Dahil i-bless niya pala ako ng mas mahigit. Kasi kung hindi ko dinaanan yun, hindi ko mamamanage ng yung malalaking blessing na ni Lord. Kailangan na testing ako. Kasi kapag hindi ka na testing, wala. Diba? Diskumpiyado, ibig sabihin, hindi talaga mag-work. Hindi mapagkakatiwalaan. Amen? Kaya sabi, nalaman ni Job yung purpose ng Diyos, and when he started praying for the people, yun sa mga kaibigan niyang tumuya sa kanya, pinagpala din sila. Kaya sabihin mo sa katabi mo, respond in faith. Kahit maraming chumichismis sa'yo, kahit maraming naninira sa'yo, bless them. Amen. Amen. Pray for them. Amen. Yun ang totoong pananampalataya. Palapakan natin ang Diyos. Hallelujah. At mas lalo ka pang pagpapalain. It takes faith para magawa mo yun. Kasi hindi naman natin magagawang umibig kahit sa mga hindi kaibig kung wala tayong pananampalataya. Amen. Kaya respond in faith and you will pass the legacy. Everybody say legacy. Legacy. Hanggang ilang saling lahi pinasa ni Job? Ika-4. Grabe yung legacy ni Job. Up to the 4th generation na ipasa niya yung lesson. Higit sa iba pang mga kayamanan niya, yung lesson sa ating mga anak. Yung gospel sa ating mga anak, maiabot natin at maipasa ang legasiya ng kabutihan ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. The greatest blessing is God Himself. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo mga kapatid. Hallelujah. Para po kay